Kung talagang hindi na po sila ang para sa isa't isa, kailangan ng ihinto, sana maghiwalay po sila ng maayos at is magkaibigan man lang. At kung yun naman po ay mapapanood sa episode 99 or 100, Kalingap Edo, mag-effort ka. Paano kung ako lang nag-e-effort? ang hindi niya po namamalayan, habang sumasagot po siya, magkakaroon po yan ng epekto. Nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng tawag dito, ng chance. Pero kung wala akong napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin sa ngayon, yung patungkol po kay Kalingap Edo, na kung saan siya po ay sumasagot sa mga buzzers. Kahit po sa kanyang latest live po, sumasagot siya. Kaso ang problema po dito, magkakaroon ng hindi magandang epekto. Dahil nga po nung mga nakaraan, ayaw nating i-highlight kung ano po ang naging dahilan. Bakit si Beyonce ay umayaw. Kaso nga lang sa pagsagot ni Kalingap Edo mapipilitan po talagang mahalongkat kung ano nga ba ang dahilan. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, baka naman po pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So malaking tulong na po yun. Maraming salamat po sa inyo. At kung okay lang po, yung ating mga kasamaan po sa Team Kalingap, mga Lingap partners, pakisuportahan po sila. At higit sa lahat sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po sa Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin. Itong mainit pa rin pong pag-uusapan po sa Team Kalingap, yung paghinto nga nung EDSI, na kung saan isa po sila sa mga viral sa Team Kalingap at nagustuhan po ng maraming viewers, mga kabayan po natin. Kaso nga lang doon sa huling episode, part 98, hindi naging maganda yung napanood po natin, gawa nga nung si Beyonce ay nagdesisyon na ayaw na po, mga kabayan po natin. At bukod po doon, may mga post po sila sa social media, pareho, na kung saan, para talagang mag-i-end na yung EDSI. Parang papaliit na po ng papaliit yung chance na matuloy pa rin. Sa kabila ng maraming request na sana daw ay magkaroon pa ng part 99, part 100. Kaso nga lang sa sitwasyon po sa ngayon ay mukhang lalong lumalala po, mga kabayan po natin. Dahil dito po sa i-highlight natin sa ngayon ay yung mga pahayag po ni Kalingap Edo na sa tingin natin ay magiging dahilan para lalong lumala o kaya para lalong halongkatin po yung mga bagay-bagay o kaya pinakadahilan kung bakit nga ba umabot sa ganito yung tambalang EDSI, mga kabayan po natin. Bagamat siyempre po tayo, hindi po natin sinisisi po si Kalingap Edo. Dahil nga po siya po ay sumasagot sa mga buzzers, mga kabayan po natin. Ang hindi niya po namamalayan, habang sumasagot po siya, magkakaroon po yan ng epekto. So sa ngayon po, i-highlight na po natin, may dalawang bagay po akong gustong i-discuss. Ito po yung mga sinagot po ni Kalingap Edo. Actually po, ang kine-question po dito, kung minahal ba talaga daw ni Ed si Beyonce? At saka hindi raw po siya nag-e-effort. Ano po? So inahin po natin muna yung paliwanag ni Kalingap Edo kung talaga nga bang minahal niya ba si Beyonce. Ito po yung kanyang pahayag. Hindi mo minahal si Beyonce, kaya basa ako. Paano po ba niya i-define ang pagmamahal? Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Lagi po bang kailangan tawag dito? Lahat-lahat ibibigay? Paano niyo po ba masasabi yan? Pagmamahal na gusto niyo. Pagmamahal na pag mag-asawa o ano po ba? Kasi kung sa pagmamahal guys, sa kay Beyonce, hindi nyo na po kailangan questionin. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, walang matagal na yun matagal na yun. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin, andyan ako pag sa boarding, kahit hindi siya magsama, magpapahatid ako ng pagkain. Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapa-report ko kay early kung ano nangyayari. So paano ba ano po bang definition nyo ng pagmamahal?
ang gusto niya. Saka kung ano guys, kung wala ka nakikita wala kayo nakikita wag nyo nang palakihin, Hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye para maging para mag-react ng ganyan. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya kong magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog, dalawa lang ang nakakasira ng schedule ko, si Kalingap Rab at si Beyonce. Mahalagang oras ko. So ayan po mga kababayan po natin, maliwanag yung sinabi po ni Kalingap Edo. May nabanggit pa nga doon na dalawa lang po ang sumisira ng kanyang schedule. Either si Kalingap Rab o kaya si Beyonce. So pinapakita niya po dito na mahalaga po si Beyonce sa kanya. Kaya hindi po pwedeng questionin yung kanyang pagmamahal kay Beyonce, mga kababayan po natin. So bukod po dyan, meron pang pangalawa. Ito naman po yung patungkol kung siya ho ba ay nag-e-effort kay Beyonce. Ito po yung kanyang paliwanag. Tayo guys, nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance para napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Normal yun. Pag mahal mo, lagi dapat mong ibalik. Marami ako nababasa comment, Kalingap Edo, mag-effort ka. Paano kung ako lang nag-e-effort? Hindi nyo ba naiintindihan? Panoorin nyo lahat ng vlog. Ako lagi nagbibigay. Nasa naman yung sasabi na, kasi si Kalingap Edo walang ginagawa. Panoorin mo yung mga vlog guys. Kahit vlog ng iba. Kung nasa Hong Kong ako, nagregalo pa ako. Pag napunta ako lagi sa Manila, may regalo ako. Hindi ba effort yun guys? Ano ba yun? So dito po mga kabayan po natin, may sinasabi po si Kalingap Edo. Para bang ang dating ho dito ay nakulangan po siya. Gumagawa po siya ng effort, kaso nga lang po yung response ay parang kulang na kulang. In short ho, parang siya lang po ang nag-e-effort, mga kabayan po natin. At dito po, mukhang napilitan po siyang may kunting sumbat na po dito. Kaya sabi niya nga po, pati yung pagre-regalo ho, nabanggit na. So nakita niyo po yung epekto. Yan po, hindi niya po sinasadyang manumbat po dyan Kaso nga lang ho, dahil sa mga buzzers, sinasagot niya para maintindihan, napipilitan po siyang magsalita ng mga bagay-bagay na sa tingin natin ay hindi na sana kailangan para hindi na po lalong lumala yung sitwasyon, mga kabayan po natin. So nakita niyo po yung epekto dito sa nangyayari ho. Kaya nga po, umasa ho tayo na sa mga darating na araw, syempre yung isang side ho, mapipilitang magpaliwanag din yun. Dahil ang dating po dito, parang pumapabor naman sa nagsasalita. At lalabas po yun, hindi naman pabor dun sa kabila. So sa malamang, magkaroon din po yan ng pagpapaliwanag o kaya pagpo-post sa social media, ano po ang mangyayari dito? Lalala po ng lalala, magsasagutan, sino ho ang dihado dito? Siyempre po sila. Lalo't sa ngayon ho, naahati ho, may mga pumapanig kay Beyonce, may mga pumapanig naman po kay Kalingap Edo. Tama kayo. Ako naman So yun po mga kabayan po natin, yun po yung napansin po natin, yung pinaka-latest. Actually bagong live po yan. At marami na pong nag-share dyan sa social media, mababasa nyo po yan, maririnig, mapapanood. Yung patungkol po sa bagay na yan. Pero ang kinukuha ko po dito yung epekto, ano yung consequence. Pero at least po, kung totoo po yung sinasabi ni Kalingap Edo, nagkakaroon po tayo ng idea o kaya paliwanag naman po sa side niya. Kaya siguro ang masasabi natin dito, depende sa mga nakakapanood kung paano po natin babalansehin. Basta ang masasabi ko po in summary, itong nangyayari po sa kanila, nagsasagutan, nagpapaliwanag, sa tingin ko ho, hindi po yan makakatulong. Yan po ay lalong magpapalala, lalong may intriga yung mga manunood, magtatanong, yung may mga konting alam, baka mapilitan na pong ilabas, mga kabayan po natin. So, abangan na lang po natin siguro kung ano po mangyayari pa po dito. Kung talagang hindi na po sila ang para sa isa't isa, kailangan ng ihinto, sana maghihiwalay po sila ng maayos at is magkaibigan man lang. At kung yun naman po ay mapapanood sa episode 99 or 100, mas maganda siguro sa mga viewers. Kasi tingin ko po sa ngayon, yung iba ho ay unti-unti na pong nagmo-move on. Sinasabi lang po nung iba na parang nahihirapan sila. Kasi nga ho walang formal closure na yung tipong maliwanag po sa mga manunood, mga bayan po natin. Bagamat tayo naman ho ay umaasa, malay natin magkaroon pa po ng susunod na episode para liwanagin yung mga bagay-bagay.
O kaya baka magulat ho tayo, magkabalikan uli yan. Maging okay po uli, no? So malay lang naman po natin. Ano? So yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. Patungkol nga po dito sa pagsagot ni Kalingap Edo sa mga buzzers na sa tingin ko ay baka lalong makasira po. Ano? Kaso nga lang ho, siyempre sa kanya naman yan, tayo mga manonood, gumagawa ng reaction, wala ho tayong pakialam sa kanila. Yung personal na buhay nila po kung tutuusin, wala naman po tayong pakialam po talaga doon. Kung ano man po ang desisyon po nila, nasa kanila yan. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan po, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.